Good morning everybody. Good morning Kalibel. How's your day? Yan yung school na United School International dito sa Pearl. Sa mga foreigner yung nag-aaral dyan mga Kalibel. Kita nyo yung school na yan. Mga bigatin ang mga nag-aaral dyan mga Kalibel. Yung may mga pera lang ang nakaka-afford niya. Meron tayong pa-fountain na yun. Pag wala kang pera, di ka maka-afford mag-aaral dyan. Yan ay very expensive school. So nandito tayo ngayon sa Pearl. Yung mga building dito na naggagandahan, naglalakihan. Talaga naman nakaka-inlove tingnan. Pero kung ikaw ay ordinaryong tao lamang, hindi mo afford tumira dyan. Hanggang security ka lang dyan, hanggang maid ka, naka-ST ka dyan, or saan, yung iba dyan, mga accommodation kasi yan accommodation and hotel, condominium pala, kakaramihan dyan, condominium. Kung ikaw isa ay may kaya o bakasyonista, pwede ka dyan pag may pera ka. Pero if you don't have enough money, you are not allowed to stay that place because very expensive mga kalibel. Iiyak ka sa presyo niyan. Meron nga akong way back 2018, meron ako naging pasahero nung ako'y nag-o-over driver pa rito sa Qatar. Professor yon siya. Galing siya ng Europe. Nagtuturo siya rito as a request ng school. Nagturo siya rito. Ayaw niya tumira dyan sa mga condominium na yan kasi napakamahal. Although hindi siya ang nagbabayad, pero naghihinayang siya kahit ano na yan siya. Kumbaga sa big time professor na talaga. Siyempre pag mga napunta ka rito ng mga professor, mga bibigatin yan. Sabi niya, I cannot afford this kind of condominium. Sabi niya, useless. Titira ka ganito kakamahal, sabi niya. Mas better na lang daw na tumira ka sa mga para yung pera ibigay na lang sa kanya kaysa iupa lang ganyan, kala ka mahal-mahal. Ang upa dyan siguro mga isang buwan dyan nasa 60,000. Ang estimated ko dyan 60,000 to 100,000 ang upa dyan isang buwan. Sipin mo yun, grabe. Sulit, safe naman siya, napaka safe talaga. Saka kompleto ng amenities, lahat, wala ka nang hahanapin, nandyan na lahat. Pero ganun nga, medyo mahal talaga. Kaya kung turista ka na medyo alanganin ang budget mo, magtiyaga ka sa hotel na nasa labas. Dito kasi parang village siya, puro condominium, puro building na malalaki. Saka kompleto rin, may mga supermarket katulad yan, supermarket yan. Monoprix, isa yan sa customer ko rin. Supplier din ako dyan ng cosmetics tsaka Boda water. Alright, yun lang, napakwento lang guys. Ito naman nadadaanan natin yung ng Ferrari. Ayan, opisina ng Ferrari. Dyan binibili yung mga Ferrari, mga demo nila na yan dyan sa Ferrari. Dyan ang nagdi-display. So ito mga ongoing pa to, bahay ito, mga maliliit lang, ongoing siya. Ongoing construction. So punta tayo sa Pok District. Customer natin
We will see. Papasukin pa ba tayo ng ating ano rito? Alright, my friend is here. Tawa-tawa siya. May kaibigan ako rito. How are you, my friend? Good? Folk District. Binibigyan natin ng mineral water para papasukin tayo. Dito tayo sa parking. Post muna natin. Let's go na guys. Kalabas na naman tayo. Punta tayo sa kabila. Yan yung mga parking valet boys. Parking valet yan. Punong-puno. Hindi makalabas. Pila na. Paano na yan? Paano na yan? Puno na. Nagtatambay kasi doon sa ano, bungad. Hindi na makapasok yung iba. Hindi na makapasok yung iba. So yun yung mga building dito na ano, ongoing. Yan. Pinupuno nila dati bakante. Ayun, pinupuno na, sinisingit-singitan nila nung ano, yung wala pang mga building. Pero marami na yung malalaking building talaga. Yung iba, yung mga bakante na hindi nagagamit na lupa, pinupunan na nila. Kaya yan, ongoing yung construction. At least yung ibang mga ano, nakakakaroon ng trabaho, di ba? Yan, yung mga view dito. Alright. Dito tayo sa may United Development Company sa Torlesa Restaurant. Torlesa Restaurant. Tayo magde-deliver. Sana bukas na. Nako, sarado pa yata. Anong oras kaya nagbubukas to? Sarado pa. Alamin natin kung anong oras magbubukas. Manood muna kayo ng fountain. Paikot siya eh. Paikot siya. Puro restaurant to. Private restaurant to mga kalibel. Titingnan ko nga kung anong oras ang bukas.
balikan na lang natin mga kaliber. Alis muna tayo rito kasi walang stop. Yan pa rin pala yung natatanungan natin kanina. Kahit security hindi alam. Uy! Ito yung hirap pag ganito. Babalik-balik na naman tayo kasi yung restaurant ay sarado. So anong gagawin natin kundi maghintay tayo na maghintay dyan, wala tayong magagawang trabaho. So punta muna tayo sa ating ibang dideliveran. Balikan na lang natin yung shop na yon, diba? So, balikan na lang natin kaysa naman maghintay tayo, wala tayong magagawang deliver. So it's better balikan natin. Pabalik natin mamaya, baka bukas na yun. Balikan natin mga alas 12 siguro naman, bukas na yun. Eh ang oras ngayon ano pa lang naman 10:30 ang umaga. So punta muna ako sa mga petrol station. Doon muna tayo mag-focus mga kalibel. Maya na lang natin balikan to rito. Pero actually tama, last na pala ito na deliver natin kasi Poc District tayo kanina, tapos Addiction. Last deliver na pala ito natin na coffee shop, restaurant, coffee shop at the same restaurant. So okay lang, balikan na lang natin mamaya ng alas 12 or alauna. Alright, hindi natin dapat, di na tayo babalik dito pero no choice. Ganun talaga ang buhay delivery driver. Buhay delivery driver. Okay lang, may sasakyan naman. Ikot-ikot lang mga kalibin. Ikot-ikot lang ang buhay ng driver. Delivery driver. So enjoy lang po sa view mga kalibel. Tayo tuloy-tuloy ang ikot natin. Kita nyo yung mga building, mga formation ng mga building dito. Para na rin kayong namasyal. Dito kayo sa magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura ng Doha, Qatar. Diba? Karoon kayo ng konting idea about Doha, Qatar. Mag-view nyo na sa aking YouTube channel. Oh, diba? Napakalupit ng mga building dito. Sabi nila wala daw mga puno, meron naman ayan oh. May mga puno, maraming puno. Kaso nga lang talagang alagang-alaga yung mga yan. Hindi tutubo yan pag hindi inalagaan ng gusto. So nakadalawang walk-on station na tayo, petrol station, nakadalawang coffee shop na tayo, sa bali 4 na. So konti na lang, dalawa ano na lang,
Dalawa, isa na lang. Punta tayo ng gasoline station, dalawa uli, tapos balik tayo doon. Balik tayo mamaya doon. Nakabukas na yun. Dito, hindi issue yung matraffic. Hindi gaano, kahit dami sasakyan, pero hindi ganun ka-traffic. Bakit? Tatanong kayo, bakit hindi matraffic? Disiplinado yung mga driver. Pangalawa, ang gaganda ng kalsada. Una pala, maganda yung kalsada. Pangalawa, disiplinado yung mga driver. At saka walang gaanong mga motor dito. Ang motor dito na single ay mga delivery riders lang. Karamihan. Wala namang pampasahero na motor dito. Katulad sa Pilipinas, angkas, kung ano-ano pa, joyride, kung ano. Dito wala eh. Delivery rider nila dito is mga single na motor, pero kung kinokontrol lang din nila kung gaano karami. Kontrolado lang nila. Sabihin natin 1,500, 1,500 lang. Ganon yung active. Ano ba, 1,500 ang active. Yun lang talaga, hanggang doon lang. Pag mayroon nag-deactivate, di may papalit naman na sa kanila mapapasukan ng ibang riders. Yan, The View Hotel, ayan, bago din yan. Kailan lang nagawa yan, The View Hotel, ayan, puro salamin. Kaya makita nyo, may mga puno-puno. Park, Katara Park. Pero alaga po yan, mga artificial na bundok lang yan. Alaga yan, alaga. Alagang alaga. Alright. Yun yung mga alagang bundok. May maintenance. Tulad dyan yung kabila, kinalbo nila para patubuan naman ng panibago. Naantok tayo mga kalibel. Hindi naman antok na parang antok na panandalian lang. Kayang kontrolin. Alright. Para na lang kayong namasyal dito sa Qatar. Makikita nyo yung view ng Qatar. Diba? Dito lang yan sa aking Facebook channel. Facebook page at baka YouTube channel pala. Diba mga kalibel? Pupunta naman tayo rito sa Lake Taipei. Meron tayong walk station dito. So dadalawin natin. Walk station means petrol station. Kade-deliver ko pa lang dito nung mga nakaraang pero minsan malakas dito. Kaya puntahan natin. Huwag na tayong lumayo. Lalayo pa tayo meron naman dito madideliveran na malapit. Unahin na muna natin dito sa malapit. Alright. Diba? Sa malapit na muna tayo mag-deliver.
forever. Kikita nyo yung mga itsura ng structural ng mga bahay nila, kung ano yung itsura. Talagang antitibay niyan. Kasi hindi naman sila gumagamit dito ng yero na bubong. Puro slab. Slab, tapos tiles. O kaya mga bricks ang ginagamit nila. Kung ako magkakabahay ng bato, ganun na din ang gusto ko. Pero kailangan yung titirikan ko ay sarili kong lupa. Nakapangalan sa akin. Dito na tayo sa Wukod Station ng Lake Taipei. Yan, makita nyo yung kanilang change oil. Tsaka ayan, washing.